So, good afternoon, sir. So, our topic for this afternoon is all about recommendation report. So, what is recommendation report? So, ang recommendation report ko no is a type of document na mag-analyze sa mga problema or sitwasyon. Then after, mag-suggest ko na sa the best course of action. So, base ko no sa evidence and reasoning. Then, to propose a solution to a problem or evaluate possible solution and recommend one. So, there guys, pag-propose ko na ka ng solution sa isa ka problema, sanan, maghanap ko na ka ng mga possible na mga solution. Then after, mag-recommend ko na ka ng isa. Okay. Compare two or more products or solution and make a recommendation about which is the best option. Dire guys, like example, magkumpara ka ng duha ka product or solution. Then after, magkuhan ka ng recommendation kung asa ang mas perfect sa mga kapilian guys. So, amrad to. Thank you. Good afternoon, sirs. I'm Jimark Bayang. So my topic is recommendation report follows the same formatting as any of formal reports. There are three parts. So first is introduction. The introduction is similar to introduction of other three types of reports. So first is provide the purpose of the report. So there is kuan kibale anong gihimo man nimo na report dapat sa na report is na imo mga provide. For example, ang imo report is about online and face to face. So nganong kana man nimo napili. Next is provide an overview of the content of the report summary option. There is parang table of contents pero mas maikli sasabihin kung ano ang mga punto bitaw ni na dapat ra nato matuklasan. So 3 is mention briefly the writer recommendation. Kuan kibali dili pa detailed, murag preview pa ang mga kuan ni Next is body. The body of the report should provides the following: a specific explanation and description of its option. So, ibig sabihin, isa-isa na to kung unaray ato pagpilian kung unsa kung paano gumana or unsa mga features ni So to is a comparison of option. So dire is ibutang nato kung unsay kaibahan nila, unsay pagka pareho. For example, unsay mas barato, unsay mas mahal, or unsay mas kanang bugat or unsay mas gaan. An argument option. So dire sa an argument option is nidra nato maghatag ng mga detalye kung nganong dili man na murag i-depende mo bitang isa ka side nga gamit ang facts kana. So plus is conclusion. The conclusion will provide the following in format. There is a summary of the result. Siyempre dire ipang summary na nimo kung unsay nahanap nimo na mga report dili na kung taas. Ang imo pangwaon is mga importante na mga points lang sa imo mga report. So next is a specific recommendation. Dire is i-compare na nimo bitaw ang duha kung asay mas okay nga pagpilian bisa imo gi research nimo kibali maghatag na ka sa ila ng mas pagpipilian kung hay mas okay sa ila or bala. So there is an explanation of the recommendation is imo ra sida i-explain kung nganong kana man ang imo gipili nganong waya man tong ibali ipapili ka sa option A, option B. Nganong option A man imo gipili? For example, sa option A is barato ra sa kanang like sa example lang ko sa barato dili bugat na mga presyo ba kanang imo gipili. So ra, thank you. Good day, sir. My name is Antonio Fulgorosa and my topic for today is feasibility report.
Introduction. A feasibility report is evaluate whether a project or a business idea or practical and achievable. Sa ang feasibility report daw sir is nag-evaluate sila sa mga business ng mga practical ganyan na mga idea na kaya ma-achieve ng business owner. It helps identify risks, costs, and benefits and opportunities before implementation. Organization use feasibility study to support decision making. Objectives of feasibility report. Determine if the project is possible and realistic. Analyze financial, technical, and operational requirements. Identify potential risks and solution. Support planning and decision making. Naapoy tayo types of feasibility. First is technical feasibility. Availability of technology and resources. Economic feasibility, cost and various benefits. Operational feasibilities, ability of the organization to operate the project. Schedule feasibility, ability to complete the project on time. Mga components ng feasibility report is executive summary, project description, market analysis, technical analysis, financial analysis, risk assessment, and conclusion and recommendation. Ang market analysis is study sila sa mga nag-study sa mga customer na mga demand nila sa market trends. Nag-identify sila og sino yato kompetensya o sino yato mga target na customer. Ang technical feasibilities is nag-evaluate ng mga equipment materials na kinahanglanon sa ato technology. Nag-check po sila ng mga workers if kaya ang mga worker na may skilled kung available. Then ang financial feasibility is estimated project cost and expected income. And analyze profitability and return the investment. Determines if funding source are sufficient. Operational feasibility. Examine the management and workplace capability ensure smooth daily operation. Evaluates organization regardless. The benefits of feasibility report. Reduce project risk. Improve planning and resource allocation and support improving decision making. Challenge in feasibility studies. Limited or inaccurate data. Changing market conditions. Budget constraints. Time limitations. So ang sa limited inaccurate data kayo mga information siya na nag-gathered ng mga kabali mga incomplete wrong maka-affect sa mga decisions. So sa changing market conditions kayo like mga prices sa mga customer needs na nag-bali nakabaylo-baylo anytime. As ang sa budget constraints kayo kibali ng lack of money kanang mga o ibali into na kuyang pa kay malimit kasi sa project. Para sa mga building nga na sa time limitations kay short deadlines may bali ang mga kibali ka ng mga kibali mga deadline na mga mugbo ra maka-reduce sa quality sa mga sa mga research sa plano sa project. So next, ano pa tong next gali? Example project title, electrical installation and maintenance service. Business type, residential and commercial electrical service. Purpose, provide safe and reliable electrical installation and repair services. Target clients, households, schools, and small business. So as example project kaning sa ano to? Kibali ka ng sa business type ka ng mga residential and commercial electrical services like ng mga sa bayay bitaw nga na. Sa purpose kay ini mag-provide siya ng safe and mga reliable na pagtaod sa mga electrical kabali, mga pag-repair sa mga kuryente nga na mga safe reliable. So ang target clients kay ka ng mga bayay sa mga eskwelahan at mga gagmay na mga business. Sunod, dito mga market feasibility example. Increasing demand for electrical installation and repair service. New residential building require electrical wiring. Many customers need regular electrical maintenance for safety. So sa kagini, ito na ba sa isga ni. So sa market feasibility ko kanang kibali sa pinaka-outdoor services. Sa kadalo kibali ang mga back-on residential buildings kay ang ginamit sila ng electrical wiring. Like kibali sa mga bago na bali, kinahanglan sila tawaran na ko. Mas kibali sa mga nagkaya customer na nanginahanglan mga regular electrical maintenance para sa lahabay para sa mga safety. Next, technical feasibility example. Required tools include testers, pliers, first strippers, and voltmeters. So ang sa technical feasibility kinahanglan dito na tools like tester para kibali sa mga bar at tester kung nabit sa nining kuryente o ba. So sa skilled electricians or technicians are available. So dapat every time na mga available na skilled electricians para kibali mag-repair nga na.
electrical materials and supplies can be purchased locally. Dapat ang ato mga electrical materials kay mapalitan sa mga local ibal sa mga factory yapon yan na. Tama sulod na ako. Magtanang-tanang sa mo. Kung sa ato mga kapital mag-estimate na daan para na ito sakto na budget. Tapos sa atong silid equipment ibali sa bitaw sa dapat kung na sa mga budget sa tools naka-prepare na daan. Tapos ang sa electrical materials and supplies sa for business can operate with troubleshooting and maintenance. Safety procedure and standards must be always followed. Dapat ito magtawag ng mga business kinamang natutunan product electricians kaya kung ang isa ka electrician masakit nice niya mapuli. Dapat sa service code na kuha na include mga wire extraction like pagtahol sa kuryente, mga kuha pag-troubleshooting sa maintenance ng mga electrician. Tapos dapat po natin kuha para mga safety kuha procedures para likas po na itong wiring. Sa schedule visibility example, small residential projects may take 2 to 5 days. Kanang kibali sa mga kuan ragag mayroon mga residential kibali mga bayay. Kanang dapat dapat pag wiring mag-take sila mga kuan mga 2 or 5 days nga ara para di siya madugay. Commercial installation may require several days. So mga sa kuan sa commercial like sa mga buildings ini, mga dagko buildings. So wala na dapat ato ni magdugay. Schedule visibility example. Ay, mga dali. Benefits of the project provides reliable electrical service to the community, creates job opportunities for electricians, improves electrical safety in homes and buildings, can generate stable business income. So, ang sa benefits of the project naman sa Dikoan, maka-provide sila sa mga kabali sa community ng mga electrical services na mag-safety ra sa pagtawag sila bayay. Tapos kaning sa mga project na nag-create sila ng opportunities para sa mga electricians na mga trabaho. Tapos makuha po mga improve pa nga to safety sa mga kuan, pagtawag sa mga electrical sa mga bayay. Okay, last. Possible challenges. High cost of electrical materials. Competition from other service providers. Need for updated electrical knowledge and training. Risk related to electrical safety. So, ang sa kuhan sa possible challenges is kaning kuhan first mga electrical materials kay bali mga wire karon kay mahal na dun. Sa competition from other service sa kuhan kay bali sa mga lain na company na mag-compete sa nga na. So, sa mga kuhan dapat sa mga electrical kay bali ma-apply dapat kuhan na pinakasugod iba sila sa mga basic knowledge sa kibali sa mga safety sa dapat nila training daan. Conclusion, a feasibility report for in project planning. It helps determine whether a project should proceed or not. Proper feasibility and increase efficiency in project success. A feasibility report helps determine if an electrical installation business is practical. Proper planning reduces risk and project success. Electrical technology projects require technical skills, safety, and financial preparation. So, ang conclusion kibali ka dapat tarikuan, iba ito mag-budget sa mga kuhaan kwarta, tapos dapat ang natapagtao sa mga electrical wiring is karing dapat safety ka dun para wala itaw ma-aksidente. Tingnan na. Thank you. Manakor! Good afternoon, everyone. I'm the last reporter of Group 5. I'm Castillo Algency. So, my topic is example of informal report. So, first is, what is an informal report? So, ang informal report daw is kanang short and simple report bitaw na ginagamit sa pag-present ng information, sa pag-update, observations, or recommendation. So, ang informal report is wala na siya gina-follow nga strict formatting unlike sa formal report na kailangan pa nato i-follow tong isa formatting. And then isa pa ang informal report is kasagaran kanang ginagamit siya sa school, office and organization bitaw kay ang informal is dali ra masabtan kay direct to the point siya kumbaga wala nay lang na hamok pa istorya bale important details rang ijay hatag. So kani is example ni sa paghimo ng kuan sa paghimo ng informal report like natay title, introduction, body, conclusion and recommendation. So sa title na part
is example na ko diri is ang school cleanup activity report like sa 2B section. So sa title is atoy butang diri na kuan like atoy lang sa reader kung unsa ang report all about kanang nakafocus like diri sa example nakafocus sila sa school cleanup activity. So sa introduction na part is atoy butang or atoy explain sa ila kung unsay purpose kani nga report like kung asa na itabo, kansa na itabo or asa dapit mahitabo. Sa body part naman, ato diri ibutang ang mga main details bitaw ng report. Like example ang sang example the student is clean classroom and gardens or ato ibutang na ang garbage was properly segregated by the student. Like mga important details. Sa conclusion na part naman is ato diri ang i-summarize ang overall result ng activity. So sa recommendation na part is maghatag diri ng suggestion for improvements. Example bitaw na mag-recommend na mag-prepare ta ng more cleaning materials and trash bag para sa future activity bitaw. Like nga na. Next slide is importance of informal report. So, ang informal report daw is maka-improve siya ng communication. Kaya because ang Inzo pag-present ng information is simple and clear bitaw, like direct to the point kumbaga. So, sa pamaagi ng informal report is mas dali mo magkasinabtanay kung mga important details ang Inzo hatag. Next is, ang informal report daw is makatabang siya sa pag-monitor ng activities bitaw. Like example kung kay business no. So pwede ka magamit ng line graph bitaw. So sa pamaagi ng line graph is ma-identify nimo kung ma-monitor nimo ang process sa imo business. Next is ang informal report daw is makatabang sa pag-decision making bitaw, like for example sa ako example ganiya dito sa title na about sa school activity or sa clean up school activity. So if ang information or ang informal report dito na naglaong na dili daw enough ang cleaning materials during school activity or during sa pag-conduct ng ingatan activity, so kita nga ng mga estudyante or ang mga teacher is maka-decide sila na mag-prepare ng more supplies or more on cleaning materials for the next activity or for in the future activity. The last is provide quick information. So ang informal report daw is mag-provide sila ng quick information because ganiya sa gilaong ang informal report is short and direct ra kadto siya. Like kumbaga sa pagbasa pa lamang ng readers is na siya masabtan bisan waya na ni basa ang whole bitaw or whole story or article. Like sa title pa lang pagbasa niya is na siya idea kung say mahitabo sa ingato na article.